Nagsimula ang pelikula kay Francesca, isang maganda at mayamang babae, ngunit namatay ang kanyang asawa dahil sa aksidente sa sasakyan. Matapos ilibing, nalaman niyang maraming utang ang asawa niya, at wala na ring laman ang life insurance niya. Pumunta naman siya sa kanyang kakilala para mag-apply bilang sales lady, tinanggap naman siya at pinakilala sa ibang sales lady. Dumating naman ang kanyang mga malapit na kaibigan, at nagulat sa trabaho ni Francesca. Kinagabihan dumating naman ang may-ari, nagpasalamat pa si Francesca sa kanya sa pagtanggap niya, ngunit gusto ng may-ari na sibakin siya. Hindi ito nagustuhan ni Francesca kaya't umalis na siya. Kinabukasan, binente naman niya ang yate kay Caesar na counselor niya, pati na rin ang kagamitan sa bahay, para ibayad sa iba pang utang ng yumaong asawa niya. Nakipag-date naman siya kay Enrico, na isang mayamang politician na gusto siyang pakasalan, at ibibigay ang lahat ng pangangailangan niya sa kanyang anak, ngunit hindi pa handa si Francesca, dahil naghahanap pa siya ng mas mayaman na lalaki para makabayad sa utang ng kanyang yumaong asawa. Samantala, pinatawag naman si Francesca sa may-ari ng bahay, para ipaalam na mahigit 1 taon na walang bayad sa upa sa bahay. Nagulat naman si Francesca, at pinangakong babayaran agad ang upa, dahil sa kagandahan niya pumayag naman ang matanda. Nakipag-date ulit si Francesca sa mayamang lalaki, pinangako sa kanya na ibibigay lahat, ngunit hindi nagustuhan ni Francesca ang ngipin ng lalaki. Pinapunta naman niya si Sandro na asawa ng kaibigan niyang si Carla. Mabilis na pumunta si Sandro sa bahay na inakit niya, at kaagad nagsibakan ang dalawa. Pagkatapos naman magsibakan, nagpabili ng mamahaling jacket si Francesca kapalit ng pagsibak sa kanya, dahil kung hindi isusumbong niya si Sandro sa kanyang asawa, at katrabaho na sinibak siya. Kinabukasan, agad na dumating ang jacket na pinabili ni Francesca kay Sandro, na kaagad siyang pumunta sa Mananahi para ibenta ulit. Binayaran na niya ang upa sa bahay, sa paaralan ng kanyang anak, at bumili rin siya ng sasakyan. Kinausap naman ni Francesca si Cesar na counselor niya, na gumawa ng paraffle, at ang premyo ay ang kanyang sarili. Pinaliwanag niya kay Cesar na pagsisilbihan niya ang lalaking mananalo sa raffle ng 4 na taon. 20 lang katao ang pwedeng sumali sa raffle na bayad na 100 million kada tao na sasali. Sa party, nagtipon-tipon ang mga lalaking mayayaman para magparehistro sa paraffle ni Francesca. Lumapit naman sa kanya si Enrico at panangakong siya ang mananalo. Inutusan naman ni Francesca si Caesar, na ipanotaryo ang dokumento sa rehistro ng paraffle para maging legal. Ipinaalam naman sa kanya ni Caesar na may ibang mayayaman ang gusto muna siyang makita bago sumali. Pumunta naman siya at pinakita ang kanyang magandang katawan. Pinuntahan naman niya ang kanyang kaibigan na si Serena, para sabihan na wala siyang alam na sumali pala ang kanyang asawa sa paraffle. Hindi naniwala si Serena kaya't umalis na siya. Pinuntahan naman ni Francesca si Gustavo, na asawa ni Serena sa opisina niya, at sinabihan na huwag sumali sa paraffle, ngunit ayaw ni Gustavo dahil gusto niyang masibak siya. Sa party, dumalo ang kabit ng kanyang asawa na sumali rin sa paraffle niya. Sa nalaman ay nagbago na ang kanyang isip, sinabihan niya si Caesar na itigil na ang paraffle niya at ibalik ang mga pera sa mga sumali. Umamin naman sa kanya si Caesar na bakit hindi na lang siya ang mamahalin niya. Ipinaliwanag niya na ituloy ang paraffle para makuha ang pera, at si Caesar ay maging kabit niya ng patago. Pumayag naman si Francesca, ngunit biglang lumabas ang babae ni Caesar, na napagtanto niya na babaero siya. Pinaliwanag naman ni Caesar na kliyente niya lang ang babae, ngunit hindi naniwala si Francesca na kaagad umalis. Kinabukasan, nagmaneho na siya kasama ang kanyang anak nang hindi niya nakita ang lalaking dumaan na si Antonio. Nakita niya itong duguan ang ilong kaya't dinala niya ito sa bahay niya para gamutin, dahil hindi masyadong makatayo si Antonio at kailangan pang bantayan, pinahatid niya muna sa kanyang kasambahay ang anak niya sa paaralan. Bumangon naman si Antonio ngunit natamba ito, gin-icing ito ni Francesca at nalamang nagkukwanri lang na nahimatay si Antonio. Tinanggal ni Francesca ang kanyang shorts, at umupo sa mukha ni Antonio para gumising ng maayos. Kinagabihan, nag-date ulit si Enrico at Francesca, ngunit dumating si Antonio at pinakilala ang kanyang sarili na siya ay boyfriend ni Francesca.
Pinaliwanag naman ni Francesca na hindi niya boyfriend si Antonio na nakilala lang niya ito dahil nabangga niya ito, ngunit pinipilit ni Antonio na magkasintahan sila. Nagalit si Enrico at dinala niya sa labas si Antonio at pinabagbag sa kanyang mga bodyguard. Kinabukasan, pumunta naman sa isang mansyon sina Francesca at Caesar. Gusto siyang makita bago sumali sa raffle ang matanda. Pinasuot siya ng puting damit. Pagkakita sa kanya ay nabighani ang matanda na tinatawag siyang mama. Umuwi na ang dalawa. Masaya naman si Caesar dahil cash ang binigay ng matanda para sa paraffle, at magsisimula na sila sa Sabado sa paraffle, habang si Francesca ay hindi naman umiimik. Nakauwi na si Francisca at nakitang nakikipaglaro sa kanyang anak si Antonio. Nagtinginan ang dalawa at nagsimulang magbardagulan sa kwarto. Pagkatapos magsibakan, aalis na sana si Francesca. Nang pinigilan siya ni Antonio, sinabihan niya ito na hindi na sila magkikita pa dahil magsisimula na ang paraffle. Sinabihan naman siya ni Antonio na pwede naman silang magkita na patago, at gamitin ang pera na makukuha ni Francesca. Napagtanto ni Francesca na nagpabangga sa kanyang kotse si Antonio, para akitin siya at gamitin para makuha ang pera. Nadismaya si Francesca at sinabihan si Antonio na kawawa, dahil nalaman na niya ang balak ni Antonio na kaagad siyang umalis. Samantala, dumating naman ang mga pulis sa opisina ni Caesar, at kinuha ang mga dokumento sa paraffle dahil iimbestigahan nila. Inamin naman ng pulis na may nag-complaint sa illegal na paraffle nila Francesca at Caesar. Pumunta naman sa opisina ng mga pulis si Francesca kasama ang kanyang abogado. Pagkarating niya agad siyang tinanong kung bakit may 19 na cheque na may laman na 100 million sa kanyang pangalan at sa paraffle niya. Nagsinungaling naman si Francesca na ang mga nagbigay ng pera at sumali sa paraffle ay mga kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Natulong ito para sa kanya at kanyang anak para sa tuition ng kanyang anak, hanggang matapos ng kolehiyo, at bayad sa utang ng kanyang yumaong asawa. Nagsinungaling rin si Francesca na ang matatanggap ng mananalo sa raffle niya, ay ang yate na binili ni Caesar sa kanya. Sa mga paliwanag ni Francesca ay naniwala naman ang pulis. Dumating na ang Sabado para ganapin ang paraffle ni Francesca, ngunit siya ay nasa airport kasama ang kasambahay at anak niya na dala ang pera sa paraffle. Nalinlang ni Francesca ang mga kalalakihan na sumali sa paraffle niya, na ang matatanggap ay ang kanyang magandang mukha at katawan. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.